Delayed reaction. Hindi. Pero tinatawag na masama lang yung signal. Nahuli lang. Oo. And the people here in the Coliseum. Bago pa mauso sa NBA at PBA ang stretch center o mga sentrong may tira sa labas, ay matagal nang ipinakita ni Mick Pinisi na may papel siya sa professional basketball bilang isang big man na hindi magaling umiscore sa ilalim. Naging puhunan niya nga sa kanyang karera ang matinik niyang shooting na bihira mo talagang makita sa isang 6'9 na sentro, lalo na sa 2000 era. Kadalasan nga kasi ng mga kasabayan niyang kagaya ni Asi Taulava, Danny Ildefonso at Ali Pic ay nakikipagbugbugan sa loob para lang maka-score. Pero sa kaso ni Pinisi ay lumalabas ito para tumira lang sa tres na nagpapahirap talaga sa depensa, lalo na sa bagal ng kanyang mga bantay. Ang kakaibang klase ng laruan niya nga ang naging dahilan kaya siya tumagal sa PBA at napasama pa sa ating national team na Gilas Pilipinas. Magmula nga sa pagpasok niya sa PBA noong 2000 ay 7 prangkisa ang napaglaruan nito bago tuluyang magretiro noong 2017 matapos ang 17 taon na paglalaro niya sa PBA. Hindi makakailang na mayagpag talaga ang karera niya sa PBA kung saan nanalo pa nga siya ng 5 kampyonato at napasama pang All-Star noong 2003 at 2009. Pero kung may tumatakmang moments sa kanyang napakahabang karir sa PBA, yan na marahil ay ang nag-trending na pangyayari noong 2012. Baracobol, on the other hand, their defense very good. When you look at the turnovers forced today, Samantala sa tapingan ng bola doon, Will McDonald getting it, was hit by Mick Pinisi, but Mick was thrown the ball by Will McDonald. But the reaction was a bit late. medyo nahuli lang. Ito, makikita natin sa slow-mo, nagkatama sa braso. Uy, delayed reaction. Hindi. Pero tinatawag na masama lang yung signal. Nahuli lang. Oo. And the people here in the Coliseum, napanood nila yung replay. Pati sila Tingnan natin. Kumbaga Talagang nahuli ang reaksyon ni Mick Pinisi, mga idol. Pero bakit nga ba ganito ang nangyari? Ayon mismo kay Mick Pinisi na nahuli raw talaga niyang maisip, na tumumba dahil sa ayaw niyang matanggal sa laro. Imbis nga raw kasing makipag-away siya sa import, ay pinili niya na lamang na tumumba dahil ayaw niyang magmulta at may kasunduan pala sila ng kanyang asawa na hindi na siya pwedeng matawagan ng technical foul. Pero ang resulta naman ng pangyayaring ito ay ang nakakatawang moments sa basketball. Sa sobrang nakakaaliw pa nga, ay nakaabot ito sa ESPN USA kung saan nila ito feature sa non-top 10 ng Sports Center. Selling things? Yeah, how about selling this? My skate slipped. Hoops in the Philippines, tussle in the paint now. Watch the reaction of the guy who gets hit in the head. And then he falls. What is that? Does he play soccer? You talk about a Maybe delayed wrestling, reaction. pro wrestling. That was at least a good 2 seconds before he realizes I got That's something. Maging ang NBA legend na si Kobe Bryant ay nagawang patawanin ni Mick Pinisi nang mapanood niya ang pangyayari. He was doing a dance move, bro. He did like a little snake move. Hanggang sa ngayon nga ay tinuturing pa rin ito ng lahat na worst flop sa kasaysayan ng basketball na hindi naman kinakahiya ni Mick Pinisi.